Simula po nitong ika-21 ng Disyembre, hindi na po bababa sa 117 na ang mga naputukan. At batay sa tala ng Department of Health, kabilang po dyan ang mga tinamaan ng ligaw na bala at yung nakakain ng pikulo. Kaya naman ngayon pa lang nakalerto na ang mga ospital. Mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si Cara David. Cara. Mel, sa ngayon ay hindi pa nakaset up ang mga stations na gagamitin para sa mga biktima ng blast injuries dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pero naka-code white na ang buong ospital. Ano nga ba itong code white na ito? Kumbaga sa pulis at sa mga sundalo merong red alert. Ito yung pinakamataas na alert level. Sa mga ospital, Mel, code white ang tawag dito. Ibig sabihin on call ang lahat ng doktor, residente at staff ng buong ospital. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, kadalasang dinadala ang mga biktima ng paputok sa Maynila. December 29 pa raw nila aayusin ang emergency room na may mga stations na nakalaan para lang sa blast injuries. Pero ngayon pa lang, on-call na ang lahat ng surgery at orthopedic units dahil may mga dumarating ng firecracker victims. Mula December 17, nakapagtala na ng 20 kaso ng firecracker-related injuries sa naturang ospital. Karamihan dahil sa paputok na pikulo. Taon-taon, mahigit 100 biktima ng paputok ang isinusugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Code white na rin sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Dito dinadala ang lahat ng firecracker victims sa buong Antipolo at Marikina. Sa bisperas ng bagong taon, full force ang buong ospital. Naka-code white na yung ospital. So, ibig sabihin, all residents from now on, yung mga hindi naka-duty nandito, so yung mga on-call lahat ng residents, surgery residents, lahat ng mga doctors sa hospital. May 40-bed capacity ang surgery ward ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Malaki na kung tutuusin pero dadagdagan pa raw nila ito. Bilang paghahanda sa bagong taon, bumili ng additional 20 to 25 stretcher trolleys tulad nito ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center para sa mga posibleng firecracker victims. Pero dahil hindi lang naman mga matatanda ang nabibiktima ng paputok tuwing bagong taon, kundi mga bata rin, inihanda na rin nila ang kanilang mga crib para sa mga posibleng pediatric patients. Yun, 9 na ang naitatalang biktima ng paputok na isinusugod sa kanilang ospital. 8 rito ay mga bata. Bukod sa stretcher beds, inilabas na rin nila ang mahigit 1,000 anti-tetanus ampule para sa mga posibleng firecracker victim. Ganun din ang galon-galon ng povidone iodine na panglinis ng sugat, gasa at sterilized thread o sinulid. Pero ayon kay Dr. Erwin Carlo Culangen, senior surgery resident, tila bumababa na ang bilang ng mga firecracker victims sa kanilang lugar. Last year kasi we have 14 cases lang ng firecracker injury nung bisperas ng New Year. So we expect na sa ngayon, kung hindi siya pareho lang last year, mas mababa pa. Hopefully. Mel, umaasa ang mga doktor at lahat ng mga residente ng mga ospital na sana tuluyan na ngang bumaba ang bilang ng mga firecracker-related injuries at stray bullet victims ngayong pagdiriwang ng bagong taon. Pero mangyayari lamang ito kung magiging responsable at disiplinado tayong lahat sa ating pagdiriwang. Mel? At kung tatakutin mo pa sila, Cara, ha? Sa mga darating na araw. Maraming salamat sa iyo, Cara David. Silipin naman po natin ngayon ang mga paghahanda sa East Avenue Medical Center naman dito sa Quezon City. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan! Mel, ang puspusang kampanya ng gobyerno kontra paputok, tinapatan na maagang paghahanda ng mga ospital para sa mga mabibiktima ng paputok. Ang magandang resulta daw nito ay patuloy na bumababa ang mga biktimang napuputukan. Taon-taon na ang ganitong tagpo sa mga ospital tuwing sasalubungin ang bagong taon. At ngayong ilang araw na lang ay magpapalit na naman ng taon. Gusto ng Department of Health na mawala na o kung di man ay mabawasan na ang ganyang mga tagpo. Kaya naman ang mga poster na ito ang nasa bungad ng mga ospital, paalala sa pinsalang dulot ng mga paputok. Sa Quirino Memorial Medical Center, 5 na ang ginamot dahil sa paputok simula noong Disyembre 12. Karamihan ay bata ang biktima at pikulo ang madalas na dahilan. Bilang paghahanda, 3 kwarto ang idadagdag para sa mga biktima ng paputok. Nagdagdag na rin ang mga magduduty na staff ang ospital. Yung mga ginagamit, yung mga sutures, yung mga ginagamit po for, ayun po, pag-opera po at saka paggamot po dun sa mga pasyente na naputukan po, in-increase na po ng hospital yun.
Code white na rin ang pinaiiral ngayon sa East Avenue Medical Center. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga gamit at tauhan nila para sa mga dadalhing biktima ng paputok. Yung pinaka-importante sa lahat, yung mga staff, lalo ng mga surgeons natin, and by that time, lahat po nandito. Mula noong December 21, umabot sa 15 ang pasyenteng naputukan ang ginamot dito. Kadalasan sa kamay at puka ang pinsala, pero halos lahat naman ay nakauwi na. Maliban sa mahigit 1 taong si Gabriel Suelo, nakain daw kasi ng bata ang paputok na pop-up. Kinuha niya yung pop-up, ibinudbud niya dun sa dila niya. Tapos nung nakita ko na nasa dila na niya, inugasan ko na. Daing ng nanay ng bata, masyado raw mahal ang mga gamot na iniinom ng anak niya. Di pa rin sila siguradong makakalabas dahil wala pa ang resulta ng laboratory test ng bata. Sabi nung doktora namin, baka abutin daw po kami ng hanggang bagong taon. Sabi ni Amelita, hindi naman daw niya pinapayagan ng mga anak niya na gumamit ng paputok. Yun nga lang, dahil madali itong mabili sa mga tindahan, hindi na rin niya mabantayan kapag nasa labas ng bahay ang mga anak niya. Mel, sabi ng mga doktor dito sa East Avenue Medical Center, kada taon naman daw ay bumababa ang bilang ng mga biktima ng paputok. Yun nga lang, sana dumating daw yung pagkakataon na wala na silang gagamutin. O kaya naman ay tuluyan ng magbumaba ang bilang ng mga biktima. So paalala ho sa mga magulang, kung ang inyong anak po ay mabiktima ng mga paputok, huwag ho mag-atubiling dalhin ito sa mga doktor para malaman kung anong dapat nilang inumin para makaiwas po sa mga impinsalang pwedeng idulot pa ng pagbiktima ng paputok gaya po ng tetanus. Mel? Susan, ibig mo ba sabihin wag mag-self-medicate? Ganun ba ibig mo sabihin? Yes, tama Mel. Kasi siyempre may mga may mga pulbura na pwedeng magdulot pa ng mga side effect doon sa sugat na nililikha ng mga paputok. So maganda noon, kung mabigyan nyo ng first aid sa bahay, dalhin pa rin po sa mga ospital o sa mga doktor. Mel? Pero ang pinaka iniiwasan yung tetano, di ba? Tama? Yes, Mel. Kasi di ba pag ang sugat talaga, prone talaga sa tetano yan, lalo na yung mga paputok, may mga pulbura kasi yan So talagang madali silang magkaroon ng tetano. So lahat ng napuputukan, talagang binibigyan ng anti-tetano, hindi pwedeng hindi? Hindi pwedeng hindi. Lalo na pagka mga bata, siyempre mahina pa yung immune system ng mga bata. So importante sila mabigyan ng mga anti-tetanus. Teka muna, nabanggit mo yung bata. Ano-ano ba yung bawal kainin o yung magiging masama sa bata? Sabi kanina, ano yung pop-up? May pop-up, no? Pop-up, oo. Ano ba yun? Kasi dati watusi lang Ano ba yun? Sabi yung watusi daw, wala na raw. Ito yata wala pumalit na. yung pop-up. Ito talagang pambata kasi ito yung parang inihahagis lang yata ito, Mel Inihahagis lang yun. So yung magkabilang dulo daw nito para may pulbura, yun yung parang nadudurog. So pag nadurog, pag naisubo ng bata yung... Ganong karami ang masamang... ibig sabihin, ganong karami para maging masama doon sa bata? Teka, yung piccolo. Yung piccolo, ganun din ba? Ganoon din yung piccolo. Actually, Mel, kanina yung nakausap natin yung nanay noon si Suelio. Napanood niya sa 24 oras yung report ng ating kasama si Steve Dailisan, yung 10 taong gulang na biktima ng piccolo. Kaya yung anak niya, nung nakita niya na nakakain ng pop-up, agad niyang yung inugasan yung dila, Mel. Pinagmumug yung so yun ang dapat na gawin agad. Emergency, no? Pagka ganon, pamumug mo, paalis mo muna, tapos itakbo sa ospital. Tama, Mel. Yun ang mga dapat natandaan at gawin ng mga magulang. Make sure po na pag nakita ninyo, pamumugan ninyo para to make sure na hindi po marami malulunod niya at dalhin na kaagad sa ospital o sa mga doktor. Pero pinakamainam na kailangan nakikita nyo kung nasan yung bata at anong ginagawa. Diba? Yes, dapat alam nyo kung ano yung sinusubo ng mga anak ninyo dahil nga akala nila mga candy yan. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sinelyohan na po kanina yung mga nguso na mga baril ng mga pulis para daw tiyaking hindi nila ito papuputukin sa pagsalubong sa bagong taon. Sana nga. Pero bukod po dyan, pinagbabawalan na rin ang lahat ng mga pulis na gumamit ng mga paputok. Nakatutok si Marisol Abduraman. Bawal paputok ng baril ngayong New Year. Is that clear? Mahigpit ang bili ng NCRPO sa mga pulis at para walang makalimot, isa-isang sinelyuhan ang nguso ng kanilang mga baril. Tsaka pinirmahan ng kanilang hepe. Mas mabuti na yung maagap, mas mabuti na yung maaga upang sa ganun ay ma-remind silang mabuti tungkol doon sa prohibition. Kasong administratibo na posibleng mauwi sa pagkatanggal sa serbisyo ang kaparusahan sa sinumang lalabag. Kaya sa pagsalubong ng bagong taon, pwede lang gamitin ng mga pulis ang kanilang baril kung re-responde sa mga krimen. Hindi rin daw maituturing na sagabal ito sa kanilang operasyon. Ang M16 kahit selyado na, agad itong maipuputok. May konting delay naman sa mga short firearms. Naselyuhan na rin ang daang-daang baril ng mga pulis sa QCPD.
it will be a blow against our organization. And then yung pamilya nyo, nobody will support your family if you will commit this error. Sumabay na rin ang mga pulis sa Bulacan. Maliban sa pagbabawal sa pagpapaputok ng baril, ipinagbabawal na rin ng NCRPO ngayon sa mga pulis ang pagpapaputok kahit anong paputok. Bukod sa may iwas na raw sa disgrasya ng paputok ang mga pulis, magsisilbi pa raw silang huwaran lalo na sa mga bata na nahuhumaling sa pagpapaputok. Okay lang po na hindi po kami nagpapaputok po. Dapat, hindi talaga dapat natin pa tulutan na magpaputok ng firecrackers dahil delikado sa mga bata. Mapait ang kapalit sa paglabag sa utos na ito ng PNP, kaya paulit-ulit ang paalala sa mga pulis, huwag gawin ang bawal para maging happy ang New Year. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. At kung ingay lang daw ang labanan, hindi daw pauhuli dyan yung kung tawagin ay Vuvuzela. Ulitin ko Vuvuzela. Yan po yung turotot sa bansang South Africa na sobrang ingay. Kung yung maalala, muntik na nga ipagbawal yan sa World Cup Series kamakailan. At ngayong magbabagong taon, mabibili daw po yan dito sa ating bansa para sa mga pipiliing hindi magpaputok. Pangalan po niya ulitin ko Vuvuzela. Nakatutok si Salima Refran. Mas maingay at higit na mas malakas mag-ingay kumpara sa mga regular na toroto. Yan ang replika ng Vuvuzela, ang mga notorious na torotot na unang sumikat sa World Cup sa South Africa noong Hulyo. Sa sobrang ingay na ikinainis noon ng ilan, muntik-muntikang ipaban sa World Cup ang mga Vuvuzela. At ngayong papalapit na ang pagsalubong sa bagong taon, nabuhay sila dito sa Pilipinas. 99 pesos ang isa. May kamahalan kumpara sa mga nakagawian nating mga torotot. Pero kung ingay lang daw ang labanan, kaya ng Vuvuzela makipagsabayan sa ingay ng putukan. Winner na raw sa ingay, tiyak pang iwas disgrasya. Kung mura naman ang hanap ng mga iiwas sa paputok, meron ding iba-ibang disenyong pwedeng pagpilian. May cartoon characters, meron ding may feathers, Plants vs. Zombies, at maging caricature ni Manny Pacquiao. Sabi nila, pag mas maingay raw ang pagsalubong sa bagong taon, mas maswerte. Kaya naman ang mga tindera at tindero dito sa kabaan ng Juan Luna, todo-todo ang pagbebenta ng mga torotot. Ang mga imported na gawa sa plastic, mabibili mula 10 hanggang 35 pesos. Ang mga local na gawa sa karton naman, mabibili mula piso hanggang 75 piso. Ang tig-pisong torotot na ito, may kasama pang lobo. Para iwas paputok, disgrasya yun ito. Maingay nga, mas magandang pasalubong sa bagong taon, di ba? Si Aling Mer, dumayo pa mula Bataan. Makabili lang ang murang pampaingay. Mas mabili po sa amin to kasira doon sa Palusis. Kasi yung mga tao doon sa paputok, takot na. Kaya kadalasan taon-taon ito itinitinda ko. May kanya-kanya na ring plano ng alternatibong pag-iingay ang ilan sa ating mga kababayan. Sisigaw. Magpapaingay ng barya. Magpukpok ng karnero at saka magkiring-ring-ring ng mga barya. Pero ano man ang ating mapiling paraan, ang mahalaga ay maligaya at ligtas nating salubungin ang bagong taon. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras.